Usap-usapan ngayon ang pag-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng warrant of arrest ng ICC. Kaya kilalanin natin ang tatlong babaeng pumirma sa warrant of arrest laban kay FPRRD para ito ay magkaroon ng bisa. Sa unang listahan natin ay si Lulia Antuanilla Muto, isang kilalang hukom at eksperto sa international na batas mula sa Romania. Ipinanganak ito noong August 20, 1967. Nagtapos si Mutok ng Abogacía sa University of Bucharest. Nakamit niya ang master's degree mula sa Pulse Design University School of Law sa Aix Marcel noong 1991. Isang doctorate sa international na batas mula sa parehong universidad noong 1996. At isang habilitation sa batas mula sa Jane Monnet Department ng University of Paris noong 1998. Noong 1999 naman nagtamo rin siya ng doctorate sa etika mula sa University of Bucharest. Nagsimula siyang magturo sa University of Bucharest noong 1995 at naging ganap na profesor noong 2002. Nagturo rin siya ng international na batas at batas ng Europa. Nagturo siya bilang bisitang profesor sa iba't ibang institusyon kabilang ang New York University School of Law at European University Institute sa Florence. Nagsilbi siya bilang hukom sa Korte Konstitusyonal ng Romania kung saan itinalakay niya ang mga isyu sa konstitusyonalidad ng mga batas at kautusan sa mga kasong sibil at kriminal. Noong December 18, 2013, nagsimula siyang maglingkod bilang hukom sa European Court of Human Rights na humawak sa mga seryoso at komplikadong kaso kabilang ang korupsyon, sexual na karahasan at mga krimen laban sa sangkatauhan. Noong March 8, 2024, narumpa siya bilang hukom sa International Criminal Court. Nagsilbi si Mutok bilang UN Special Rapporteur para sa Democratic Republic of the Congo na nag-uulat ng mga krimen laban sa sangkatauhan at mga krimen ng digmaan. Sa pangalawang listahan natin ay si Reine Adelaide Sophie Alipini Ganzo, isa siyang kilalang jurista mula sa Benin na nagsilbi bilang hukom sa International Criminal Court or ICC mula March 2018. Nag-aral si Alipini Ganzo ng Common Law sa University of Leon sa Francia at nagtapos ng master's degree sa Business Law of Judicial Careers mula sa National University of Benin. Noong 1986 siya ay naging miyembro ng Benin Bar, nagturo siya ng General Criminal Law at Criminal Procedure sa University of Abu Mikalabi mula 2001. Siya rin ay naging aktibong miyembro ng Benin Women Lawyers Association at nagtaguyod ng mga batas na nagproprotekta sa kababaihan sa Benin. Nagsilbi siya ng 12 taon sa African Commission on Human and People's Rights, kabilang ang pagiging tagapangulo ng komisyon mula 2009 hanggang 2012 at Special Rapporteur sa kalagayan ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao sa Africa mula 2005 hanggang 2009 at muli mula 2012 hanggang 2017. Noong December 2017, siya ay nahalal bilang hukom sa ICC at nagsimula sa kanyang termino noong March 11, 2018. Siya ang unang babaeng Beninese na nagsilbi sa hukuman ng ICC. Si Alipini Ganzo ay may akday ng ilang mga pananaliksik sa karapatang pantao at batas. Kabilang sa kanyang mga gawad ang laureate of the Prize of Human Rights para sa ikalimampung anibersaryo ng kalayaan ng mga bansa Aprikano mula French Academy of Sciences noong 2010 at 25th Anniversary Award ng African Commission on Human Rights para sa kanyang kontribusyon at paglilingkod sa karapatang pantao sa Africa noong October 2012. Sa kabuuan, si Reine Adelaide Sophie Alipini Ganzo ay isang natatanging lider sa larangan ng batas at karapatang pantao, nag-ambag ng malaki sa pagpapaunlad ng mga legal at iseptura at proteksyon sa Africa at sa pandaigdig na antas. Sa pangatlo at panghuli sa ating listahan ay si Maria del Socorro Flores Tierra, isang kilalang abogado at diplomatang Meksikana na kasalukuyang sisilbing hukom sa International Criminal Court o ICC sa Daig. Ipinanganak noong September 15, 1965 sa lungsod ng Mexico, siya ang unang Meksikana na halal sa posisyong ito. Nagtapos siya ng abogasya sa Universidad Iberoamericana noong 1987. Nagpatuloy siya ng mga advanced na pag-aaral sa batas international sa Universidad National Autónoma de Mexico na natapos yan noong 1993. Pumasok siya sa Mexican Foreign Service noong 1992 at umangat sa ranggong embahaduran noong 2012. Nagsilbi siya bilang direktor ng Batas International sa Legal Consultancy at coordinator ng tagapayo ng Undersecretariat para sa Multilateral Affairs and Human Rights. Pinangungunahan niya ang delegasyon ng Mexico
sa mga negosasyon na humantong sa pagbuo ng Rome Statute noong 1998 na nagtatag na ICC. Mula 2013 hanggang 2015, siya ang namuno sa General Directorate para sa Global Issues at sa Directorate ng American Regional Organization and Mechanism. Noong 2015, itilaga siya bilang Subsecretary para sa Latin America at Caribbean na nagpatibay sa ugnayan ng Mexico sa rehiyon. Mula 2017 hanggang 2021, nagsilbi siya bilang Permanent Representative ng Mexico sa United Nations sa Geneva, Switzerland. Noong December 2020, nahalal siya bilang hukom sa ICC ng Assembly of State Parties matapos makuha ang pinakamataas na rating at bilang ng buto ng 18 na kandidato. Nandun pa siya sa posisyon noong March 10, 2021 para sa isang termino ng 9 na taon. Sa kabuuan, si Socorro Flores Liara ay may malawak na karanasan sa batas, international at diplomasiya na nag-ambag ng malaki sa posisyon ng Mexico sa mga pandaigdigang usapin at ngayon ay sa pandaigdigang mustisya sa pamamagitan ng kanyang tungkulin sa ICC. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe channel at i-hit ang notification bell para po ma-update kayo sa mga panibagong videos. Maraming salamat hanggang sa muli.